Basilio, tumakas ka na. Bin ng mga Guardia Civil. Tumakas na kayo. Pangkot! Pakulan mo ako! Wala kang ginawa masama! Manahimik ka! Narinig niyo ba ang kasintahan ni Huli na si Basilio ay nabilanggo ng Guardia Civil? Wala, ano na ba nangyari? Di ko lang kabuang kwento pero paparusahan siya sa daan. Huli, nandito na ako. Oh, Hermana, dito ka na pala. Kamusta ngayon pagalis? Ito, kakagaling ko lamang sa talipapa. Siya nga pala, may narinig akong balita sa labas. Huwag kang mabibigla. Ngunit ang iyong kasintahan si Basilio ay nahuli ng mga Guardia Civil at ikinulong. Ay, Diyos ko po. Ano nangyari sa akin, Basilio? Huli? Huli! Magandang umaga po, Senyor. Magandang umaga. Ano maaari kong magawa para sa'yo? Maaari niyo po ba kaming matulungan? Ito po ay tungkol sa isang binata, si Basilio. Nakulong po siya sa kwartel ng Guardia Civil sa Maynila. Manila, pasensya na. Ngunit di ko kaya makatulong upang palayan si Basilio. Dahil di ko sakop ang Maynila. Ang maaari ko mapayo sa inyo ay kausapin niyo po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Iha. Pasensya na po sa abala ko po. Nangangailangan po ako ng tulong. Ano ba ang kinakailangan mong tulong? Nais ko po sanang tulungan na aking kasintahang makalaya mula sa kanyang pagkabilang po. Iha, wala ako pwedeng maitulong riyan. At ang aking maipapayo sa iyo ay bisitahin at manghingi ng tulong kay Padre Camora. Po? Kay Padre Camora? Ayaw ko po. Oh, ba't ka napahinto? Tila ayaw ko magpunta sa kumbento. Ayaw ko. Ano ka pa? Kasama mo naman ako. Ay nako! Ito ang pwede natin paraan upang mapalaya si Basilio sa bilangguan. O siya, bumalik na lang tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong mabaril si Basilio sa daan at sabihing tumangkang tumakas. Kapag patay na, ikay may lulong sa pagsisisi. Pumasok ka na upang mapalaya mo ng maaga si Basilio. Mga bini-bini, isa lang pwede pumasok sa kwarto ni Padre. Ikaw na lamang pumasok. Total ikaw naman yung kasintahan ni Basilio. Tuloy. Magandang umaga ho, Padre. Oh, Dalagita. Halika rito. Humingi po ako ng tulong kay Hermana, Padre. Ngunit kinakailangan ko ng kaagarang tulong na hindi may bibigay ng iba. Tulungan niyo po ako, Padre. Umupo ka, Iya. Sige. Ngunit, Ano ang iyong problema? Dinakip po ang aking kasintahan na si Basilio. Nilala po siya ng mga Guardia Civil sa kwartel. Ngunit wala pong ginawang kasalanan na aking Basilio. Pagbintangan lamang po siya. Pwede niyo po ba akong tulungan upang makalaya si Basilio? Oo, matutulungan ko na mapalaya ang iyong kasintahan na si Basilio. Susulatan ko ang Alvarez at bukas, pagsikat ang araw, makakalaya siya. Talaga ho ba, Padre? Oo, kahit ano pa yan, para lamang sa aking kawawang anghel. Sundin mo lamang ang aking iuutos. Alam mo naman siguro ang aking ibig sabihin. Ipagpaamanhin niyo na po, Padre, kung kailan ko ho umalis. Pasensya na po sa abala. Sa iba na lang ako maghihingi ng tulong. Hindi ka aalis.
Kung nais mong makalaya ang iyong kasintahan, kaya kang tumulong. Marami ang koneksyon. Isang salita ko lamang at makakasama mo ng iyong kasintahan. Hindi ba ito ang gusto mo? Kaya ibigay mo na sa akin ang aking gusto. Bitawan mo ako, Padre! Bitawan mo ako! Hindi ako ganong klaseng babae, Padre! Sinusubok mo talaga ako, ha? Alban! Padre, Alban! Alban! Padre, bitawan mo ako! Madami-dami ko na. Wala na akong nakakatang na buhay. Nasaan yung babaeng ito? Hindi siya nakauwi kagabi. Huli? Huli! Huwag mong gawin yan! Huli! Sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang nakakararas ng pagsasamantalang puri, lalo na ang mga kababaihan. Malaki ang epekto nito sa mga biktima, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa emosyonal at mental. Marami sa kanila ang nakakaranas ng matinding depresyon, drama at sa ilang kaso, nauuwi pa sa pagpapakamatay. Isa itong seryosong isyu na dapat bigyang pansin ng ating lipunan. Ako si Olin, nakaranas sa pagkasamantala mula sa aking di tunay na ama. Ang aking karanasan sa pagiging biktima ng panggagahasa ay naging mabigat para sa akin. Nagsimula ang lahat noong 13 years old para makaka. Inambit ako ng stepdad ko para tuparin ang kanyang mga pagnanasa na hindi na ibigay ng mama ko sa kanya, kaya sa akin niya hinanap. Ako na pangyayari ay naganap sa panamin. Tinangka niya ako hawakan at akala ko hanggang doon lamang. Pero sinubukan niya akong dalhin sa kusina upang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Hindi ko alam paano lumaban. Lumapit ulit siya sa akin at nag-sorry. Sabi na hindi raw niya sinasadya iyon. Nadala lamang siya sa kanyang ninanasa nang ako hindi na uulit gagawin. Subalit naulit pa rin ang mga pangyayari. I felt very vulnerable sa oras na iyon. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Hindi ko masabi kahit kanina tungkol sa iyon at para humingi ng tulong dahil natatakot ako. Ang main reason ko is para hindi na makadagdag sa problema ng aking pamilya. Nakakayanin ko na lamang na mag-heal mag-isa mula sa mga naranasan ko na iyon. Ano ang maaaring gawin ng mga biktima? Pagtatanggol ang sarili. Kinakailangan gumamit ng self-defense. Ang pagsasanay ng self-defense ay malaking tulong upang mapagtanggol mo ang sarili mo. Pagsasagawa ng legal na aksyon. Sa pamamagitan ng agarang pagsasampa ng kaso, makakatulong ito na mapabilis ang pag-aksyon laban sa mga nang-abuso at upang mabigyan din ng proteksyon ang mga biktima. Panghingi ng suporta. Mahalaga ang emotional support mula sa pamilya, kaibigan at sa mga taong pwede mong masabihan. Ang pagkausap sa isang taong mapagkakatiwalaan ay makakatulong upang mapagaan ang dinadala ng biktima at matulungan ito makahanap ng hustisya. Kung patuloy natin ipagsasawalang bahala ang isyong ito, anong klase ang hinaharap ang naghihintay sa susunod na henerasyon?